Isang babaeng nagngangalang Cher ang bumaba sa bangin sa gilid ng kalsada at nagsiyasat ng isang bumanggang kotse. Sinuri niya ang kamay ng babaeng driver na walang malay at ninakaw ang singsing nito. Pagkatapos, lumangoy siya sa ilog, nagbihis, at umalis sakay ng scooter. Sa ibang lugar, nagising ang dalawang babaeng hubad sa kama. Tumanggap ng tawag ang isa at agad na nag-ayos para umalis, sinabihan ng kasama na automatikong maglalak ang pinto paglabas niya. Dumating si Honey O'Donoghue sa lugar ng aksidente. Tinanong siya ng isang homicide detective na si Marty kung bakit siya naroon at kung kliyente niya ang biktima. Kinumpirma ni Honey na hindi niya yun kliyente. Nangungulit si Marty kung bakit ayaw ni Honey na makipag-date sa kanya, kaya pinaalalahanan ni Honey na babae ang gusto niya bago siya umalis. Sa pinagtatrabahuhan ni Honey, sinabi ng assistant niyang si Spider na may dumating na lalaking si Mr. Siegfried nang walang appointment. Sa opisina, pinunasan muna ng lalaki ang armchair gamit ang dala niyang tuwalya bago umupo. Sinabi niyang natatakot siya na baka niloloko siya ng boyfriend niya. Pinayuhan siya ni Honey na alam na niya ang totoo at hindi na kailangan pang kumuha ng investigador, ngunit iginiit ng lalaki na gusto niya ng ebidensya. Kalaunan, bumisita si Honey sa bahay ng kanyang kapatid na si Heidi, na puno ng tao at kaguluhan. Nagsisigawan ng mga bata at magulo ang buong bahay. Maya-maya't ipinagkibit balikat ni Heidi ang pag-aalala ni Honey tungkol sa pagiging magulang nito kahit halatang hirap na hirap. Huminto ang isang sasakyan sa tapat ng bahay. Dali-daling lumabas ang anak na dalagitan ni Heidi na si Corinne upang salubungin ang kanyang boyfriend, hindi pinansin ang paalala ni Heidi tungkol sa curfew. Sinabihan ni Heidi si Honey na huwag husgahan ang kanyang pagpapalaki, kaya nanahimik si Honey. Samantala, nakikipagtalik ang isang pastor, si Reverend Drew Devlin, sa isang babae habang pinapahawak niya ito ng salamin para mapanood niya ang sarili. Nahinto ang ginagawa nila nang pumasok si Shaggy upang sabihin na si Little Joey ay namatay sa truck habang nagde-deliver ng droga. Nainis si Reverend dahil naistorbo. Maya-maya pa lumabas din siya at nadatnan ng ama ni Joey na desperadong sinusubukang buhayin ang anak. Tinanong ni Reverend kung nag-overdose si Joey sa droga ng simbahan. Itinanggi ni Shaggy na gumamit si Joey. Binuhat ng ama ni Joey ang bangkay ni Joey papalayo. Nalilito si Reverend kaya sinabi ni Shaggy na nakaparada ang truck ng ama ni Joey sa isang store. Nagpunta si Honey sa isang bar at kinausap si Elle, hinahanap si Gary. Ilang sandali lang, lumabas si Gary. Tinanong ni Honey si Gary tungkol kay Mia Novotny, ang babaeng humingi sa kanya ng tulong. Ipinaliwanag ni Gary na isang linggo lang doon nagtrabaho si Mia bago ito namatay sa aksidente. Sinabi ni Honey na humihingi si Mia ng tulong dahil may kinatatakutan siya na kahit na pulis ay hindi siya matutulungan. Magkikita sana sila pagkatapos ng kanyang trabaho. Wala naman ang nabigay na impormasyon si Gary. Sa isang pool, nakipagkita si Reverend kay Cher at ibinigay ang isang briefcase na puno ng pera. Binalaan siya ni Cher na naniniwala ang mga tao na mahina ang takbo ng negosyo at hindi nila gusto ang sunod-sunod na pagkamatay na nauugnay sa kanya. Iminungkahi niyang mas nais ng grupo ang isang taong mas kaunti ang dinadalang problema. Iginiit ni Reverend na walang kinalaman ng pagkamatay na iyon sa kanilang operasyon. Inihagis niya kay Reverend ang singsing na kinuha niya mula sa biktima ng aksidente. Nagpasalamat naman si Reverend. Pumunta si Honey sa istasyon ng pulis para kunin ang address ng namatay na babae. Tinawagan ni Marty si MG para sa address. Kinumpirma ni Marty na opisyal na idineklara ang insidente bilang isang traffic fatality at binalaan siyang magiging mahirap kausapin ng ina ng babae. Binisita ni Honey si MG para kunin ang address at umalis. Kinagabihan sa isang bar, naghanda ang isang lalaking si Colligan para sa date habang umo-order ng maiinom. Lumapit si Hector, isang delivery runner, para maningil ng bayad sa order na droga ni Colligan at sa nauna pang utang. Lumabas silang dalawa para doon mag-usap. Sinubukan ni Colligan makipag-areglo at kalaunan nag-alok ng pabor na sekswal. Tinanggihan ito ni Hector, itinulak siya, at sinuntok. Nagpanik si Hector, tumakbo papunta sa kotse, at aksidenteng nasagasaan si Colligan habang umaatres. Nasaksihan ng bartender ang hit and run at agad itong tumawag sa telepono. Kinabukasan, habang nagmamaneho, nasalubong ni Honey si Cher. Dumating si Honey sa bahay ng pamilya ng babae. Iginiit ng mga magulang ng babae na wala silang ideya kung bakit tumawag ang anak nila sa isang private investigator. Naniniwala silang mechanical failure ang dahilan ng aksidente. Nagtungo sila sa kwarto ng babae para maghanap ng bakas. Napansin ni Honey ang pusa na nagpunta sa ilalim ng kama. Dito natagpuan niya ang isang nakatagong damit na galing sa simbahan ng babae, at mula roon ay nalaglag ang isang chain-link bikini. Sa simbahan, nagbigay ng sermon si Reverend tungkol sa pagkilos, pagsunod, at paglilingkod sa Diyos. Nagbabala siya laban sa pagiging patay sindi at idineklara na ang tungkulin, pagkahilig, at pagsunod ang tanging matuwid na landas. Kalaunan, natuklasan ni Reverend mula kay Shaggy na nasagasaan ni Hector ang lalaking siningil niya matapos gumawa ito ng malaswang galaw. Galit si Reverend dahil nakita ng bartender ang pangyayari at nakapagsumbong sa pulis.
Tinanggihan ni Reverend ang mungkahing patayin ang bartender at napagtanto niya na si Hector ang dapat patayin. Sa bahay ni Hector, kinausap ni Hector ang kanyang lola at nag-alok ng tulong kaya lumabas siya para kunin ang labada. Habang nag-aakas ng labada, naramdaman niyang may kakaiba. Pagbalik niya sa loob, nadatnan niya ang lola niyang patay na. Nakita niya ang refleksyon ni Shaggy at agad na nakaiwas sa atake. Naglaban silang dalawa hanggang binangga ni Hector ang ulo ni Shaggy sa drawer, sinaksak ito ng tinidor sa ilalim ng baba, hinampas ng takip ng kaldero, at sinaksak ng kutsilyo. Nabaril siya ni Shaggy ng isang beses. Ngunit nagpatuloy si Hector sa pambubugbog hanggang sa barilin niya ito. Umiyak si Hector sa tabi ng bangkay ng kanyang lola. Sa opisina ni Honey, sinabi niya kay Mr. Siegfried na kinumpirma ng bartender na may date ang partner nito bago ito patayin. Aminado si Honey na hindi pa siya nagsimulang imbestigahan ang tungkol sa kadate nito at wala na siyang nakikitang saysay para ituloy. Pagkatapos siyang paalisin, inutusan niya si Spider na kunin ang personal na numero ni MG. Nagkita sina Honey at MG sa bar. Nagkwentuhan sila tungkol sa kanilang araw at unti-unting naging malandi ang usapan. Ibinunyag ni MG na kinagigiliwan niyang magnet ng periodic table. Bagay na ikinatuwa ni Honey. Pagkatapos uminom, umalis silang magkasama. Sa isang silid, nagbahagi ang dalawa ng mainit na sandali. Nilagyan ni Honey ng posa si MG sa biruan at nagpatuloy. Kinabukasan, habang may hinuhugasan si Honey, dumating si Corinne, sugatan at umiiyak, humihingi ng tulong kay Honey at iginiit na hindi siya makauwi dahil babungangaan lang siya ng kanilang ina. Hiningi ni Honey na tigilan niya ang pakikipagkita sa kanyang boyfriend. Nangako si Corinne, bagamat agad sinabi ni MG na nagsisinungaling siya. Sa opisina ni Honey, ibinigay ni Spider ang impormasyon tungkol sa robe na tinanong ni Honey. Lumabas na binili ito ng isang grupong relihiyoso na tinatawag na Four-Way Temple. Samantala, kasama ni Reverend ang dalawang babae sa isang ritual na sekswal nang biglang sumugod si Hector bitbit ang baril, inakusahang siya ang pumatay sa kanyang lola. Nagtago si Reverend sa likod ng isang babae habang binabantaan ni Hector ng nakapikit. Nagpaputok si Hector sa direksyon nila at nang dumilat. Wala na sila sa kama. Hinampas siya ni Reverend mula sa likod at binaril sa sahig. Habang nagtatrabaho si Corinne sa isang fast food restaurant, may isang matandang lalaki na nakatingin sa kanya ng matagal na oras. Ninervyos siya, pero sinabi ng katrabaho niya na mukhang palaboy lang. Ilang sandali pa, hiniling ni Corinne sa kanyang kasama na tignan ng matanda pero iginiit nito na palaboy lang ito. Sa opisina, ipinakita ng lalaki kay Reverend ang business card ni Honey at nagpanik. Nang dumating si Honey, nagpanggap siyang kalmado at sinubukang manligaw-ligaw. Tinanong siya ni Honey tungkol kay Mia Novotny. Iginiit niya na aksidente lang ang pagkamatay ni Mia at sinubukang ilihis ang usapan patungo sa inuman at personal na koneksyon. Patuloy na pinipilit ni Honey ang tanong tungkol sa problema ni Mia. Sinabi ni Reverend na tinutulungan daw niya ang mga tao sa espiritual at may pangangailangan siyang nakikita kay Honey. Tinanggihan siya ni Honey, tinawag siyang mandaraya at manyakis, at umalis. Kinagabihan, umalis si Corinne sa restaurant matapos itong isara kasama ang katrabaho niya. Maya-maya, nagtalik ulit sina Honey at MG. Sa kama, nagbahagian sila ng personal na kwento. Ikinwento ni MG ang tungkol sa ama niyang abusadong sundalo. Ibinahagi naman ni Honey na marahas din ang sarili niyang ama. Nagpasya silang magpatuloy sa pagkikita at magsimulang muli. Habang naglalakad papunta sa bus stop, nakita ni Corinne ang matandang lalaking nakatingin sa kanya. Pagdating ng bus, nagdalawang isip siya. Sinabi ng lalaki na mahal niya si Corinne, kaya tumakbo ito palayo sa takot. Kinabukasan sa opisina, nakatingin si Honey sa litrato ni Mia. Ipinaliwanag ni Honey kay Spider na pinaghihinalaan niyang may kinalaman ng simbahan sa dahilan kung bakit siya tinawagan ni Mia. Tumawag si Heidi, hysterical dahil hindi umuwi si Corinne at hindi rin pumasok sa trabaho. Humingi ng paumanhin si Honey dahil hindi niya agad sinabi na bumisita si Corinne kahapon. Nagalit si Heidi at umalis si Honey bitbit ang kutsilyo para hanapin ang pamangkin. Sumugod si Honey sa trailer ng boyfriend ni Corinne at hinanap si Corinne. Binugbog niya ito at inutusan na magsalita habang may nakatutok na baril. Iginiit ng lalaki na 2 araw na niyang hindi nakikita si Corinne. Sinira ni Honey ang baril nito, binasag ang sasakyan, at umalis. Pagbalik niya sa bahay at habang tinatawagan si Heidi, may kumatok. Pagbukas niyang pinto, nakita niya ang matandang lalaki, ang kanyang ama. Pinapasok niya ito. Sa mesa, sinabi nitong nagbago na siya at gusto muling makipag-ugnayan. Ipinaalala ni Honey ang pang-aabusong ginawa nito sa kanilang pamilya. Nang ibunyag ng lalaki na nakita niya si Corinne kagabi sa trabaho at sa bus stop, kinwestiyon siya ni Honey. Nagrereklamo ito na tumakbo si Corinne palayo at naayaw siyang kausapin ni Honey. Sinubukan niyang manipulahin ang damdamin ni Honey, umiiyak at sinasabing pagsisisihan niya itong itinataboy siya kapag namatay na siya. Malamig na tugon ni Honey na patay na siya sa kanya. Nagpatuloy si Honey sa pagmamaneho sa buong bayan, ipinapakita ang litrato ni Corinne sa mga tao, ngunit lahat ay umiling. Umupo siya sa isang bench hanggang huminto ang isang bus.
Napansin niya sa gilid nito ang poster ni Reverend na nag-a-advertise ng 4 ways to find. Tinanong siya ng driver kung sasakay siya. Ngunit hindi siya sumagot at umalis ang bus. Sa opisina, sinabi ni Spider na tumawag si Marty at hinhingi ang cellphone number niya. Tinawagan ni Honey si Marty at ipinaliwanag nito na ang coroner ay naghayag na hindi tugma ang mga sugat ni Mia Novotny sa isang aksidente, sinaksak siya at saka inilagay sa loob ng sasakyan. Binanggit din niya ang isang recent na dobleng pagpatay, isang matandang babae at isang empleyado ng simbahan. Nang banggitin ni Honey ang four-way church, iminungkahi ni Marty na magkita sila. Ngunit tumanggi si Honey at ibinaba ang tawag. Dinalhan siya ni Spider ng kape at ipinagpalagay ni Honey na si Mia ay isang marupok na babaeng pinagsamantalahan ng isang tao mula sa simbahan, posibleng parehong uri ng taong nanghihila ng mga batang babae tulad ng pamangkin niya. Samantala, nakikipagtalik si Reverend kay Cher. Pagkatapos, tinanong ni Reverend kung bakit nagbago ang isip ni Cher sa kanya. Ibinunyag ni Cher na hindi masaya ang mga French saka naglabas ng baril at tinutukan siya. Dumating si Honey sa four-way temple, nakarinig ng putok ng baril sa loob, kumatok, at nakita si Cher na mabilis na tumatakas gamit ang kanyang scooter. Pumunta siya sa opisina ni Marty at sinabing may narinig siyang putok ng baril sa simbahan. Iginiit ni Marty na hindi iyon sapat na dahilan para sa search warrant. Sinabi ni Honey na nawawala ang kanyang pamangkin pero tumanggi pa rin si Marty, hinikayat siya na mag-file ng report. Nainis si Honey at umalis. Bumisita si Honey sa pwesto ni MG pero nalaman niyang hindi pumasok ito. Tumawag siya kay Spider na nagbigay sa kanya ng address ni MG. Nang makarating siya sa tapat ng bahay, napansin niya ang isang lalaking sumasakay ng bus pero nagpatuloy siya papunta sa bahay ni MG. Nag-doorbell siya ng 2 beses pero walang sumagot kaya pumasok na lang siya. Sa loob, nakakita si Honey ng mga litrato sa pader at yearbook ni MG. Binuklat niya ito at nakita ang litrato ni MG na may quote tungkol sa Diyos bago dumating si MG na may dalang toolbox. Ipinaliwanag ni Honey na tumawag siya kanina at pumunta dahil nawawala ang kanyang pamangkin at maaaring napadaan ito sa kanilang ruta. Sinabi ni MG na hindi niya ito nakita. Lumala ang tensyon ng akusahan ni MG si Honey na hinuhusgahan ang luma niyang bahay. Habang paulit-ulit na humihingi ng paumanhin si Honey, lalo pang nagalit si MG. Napansin ni Honey ang 2 tasa ng tsaa at berdeng mantsa sa isa. Nagalit si MG, minortilyo ang kanyang braso at biglang niyakap ng mahigpit mula sa likod. Nagngingit-ngit si MG tungkol sa mga biktimang nagpapahintulot ng abuso at sinabing gusto raw ni Mia at ng mga babaeng miyembro ng simbahan ang pagiging sunod-sunuran. Kinuha ni MG ng lumang kutsilyo ng kanyang ama at inamin na siya ang pumatay rito at sinunog ang katawan. Lumapit siya kay Honey, sinasabing wala namang maghahanap ng stab wounds kapag nasunog ang bahay. Sinaksak ni MG si Honey. Hinampas naman ni Honey ang kumukulong takore sa mukha ni MG dahilan upang mapaso ito. Bumagsak si MG habang sumisigaw. Pinaso ni Honey ang kamay ni MG. Nang umatras si Honey, siya ay nadulas at natamba. Bumangon si MG, inaakusahan siyang walang silbi at sinasabing wala nang makakakita ng ebidensya kapag abo na ang lahat. Hinanap niya ang baril sa kanyang belt pero wala na ito. Binaril siya ni Honey ng paulit-ulit at napatay. Mahina at sugatan, tinawag ni Honey ang pangalan ni Corinne bago nawala ng malay. Nagising si Honey sandali sa loob ng ambulansya, katabi si Corinne. Sinabi ni Corinne na nahanap sila ng kanilang ina at dinala roon si Honey. Muling nawala ng malay si Honey. Makalipas ang ilang araw, bumisita si Honey sa pinagtatrabahuhan ni Marty. Ipinaliwanag ni Marty na si MG ay konektado na ngayon sa ilang mga cold case na pananaksak sa mga sex worker at posibleng sa sariling ama nito. Pinuri pa niya ang eksaktong tama ng bala ni Honey sa noo ni MG, ngunit tinanggihan ni Honey ang kanyang paglalandi, pinaalalahanan siyang babae ang gusto niya. Nagmaneho si Honey at huminto sa isang stoplight. Nakita niya si Cher sa tabi niya sakay ng scooter. Nagkatitigan sila. Tinanong ni Honey kung saan ito pupunta. Sagot ni Cher, papunta siya sa airport. Nagpakilala sila at ngumiti sila sa isa't isa.